Araw sa ating lahat mga boxing fans at mga panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakay ngayon ay ang comeback fight nitong ating pambansang kamao, ang nag-iisang 8 Division World Champion Manny Pacquiao kontra po sa may hawak sa WBC World Welterweight title na si Mario Barrios. Ang kanilang fight schedule po ay sa July 19, 2025, nagaganapin po sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, United States of America. Mapanood dito ng live sa Amazon Prime Video, pay-per-view. Sa labanan na ito tayo maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison. Detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging itong dalawang maglalaban, at inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video na kung saan mga idol marami kayong makukuha mga basihan at kaalaman na rin po tungkol po sa dalawang maglalaban. Nasa inyo po ang huling desisyon, pabor ba kayo kay Pacquiao or dito kay Barrios? Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportahan po yung pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso ko po pasalamat sa inyong lahat. Wala po anong sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman, simulan na natin. Mga idol, itong si Mario Barrios, bilang sa professional boxer, may impresibong kartada ito. 29 wins with 18 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, isang bisis nakatingin po ng technical knockout. May edad na 30 anyos, height 6 foot flat, reach 71 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 62.07%. Last fight, November 15, 2024, nakasagupa si Abel Ramos. Draw po ang naging hatol ng mga Horado. Tabla. Magandang laban po, bagsakan sila. Bagsak si Abel Ramos sa ikalawang round, bagsak sa ka-6 na round naman itong si Mario Barrios. Sa eksperyensya o karanasan nitong si Mario Barrios, naging WBA regular sa super lightweight or junior welterweight division at kasalukuyang world champion ngayon sa welterweight division, which is hawak-hawak nga ang WBC. Mga nakasagupan nito si Tank Davis doon sa super lightweight division, doon siya nakatikim ng unang talo by technical knockout sa ikalabing isang round. Doon natin nakikita mga idol na sa comeback fight nitong si Barrios, talagang determinado to. Bakit? Sa kanyang comeback fight, dapat ang kanyang lalabanan noon mga idol ay ang mga boksingero na pampataba lang sana sa kartada, parang pampabalik self-confidence lang. Pero hindi, ang nilabanan talaga niya si Keith Thurman na dating Unified World Champion sa welterweight division. Although talo ulit siya ni Keith Thurman, pero maganda po ang kanyang naipakita at siyempre natatalo na lamang siya sa pamamagitan po ng puntusan. Oo. And the rest is history. Naging world champion itong si Barrios. Si Thurman tinalo ni Pacquiao. Si Barrios tinalo naman ni Thurman. Ngunit si Yordenis Ugas na tumalo kay Pacquiao, tinalo din ni Barrios. Ganon po ang story ng ng ano na ito. So sa skills naman ito si Mario Barrios, ano to? Boxer puncher. Lahat na pamamagitin ko na kanyang galawan mga idol, makikita mo to sa aktual na laban. Pressure party style, defensive style, brawler style, counter punching style. Yan po ang malimit na galawan nitong si Barrios. At taglay nito ang sipag sa pagbato ng mga jab on combination o mga kombinasyon. Taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, average. May mga openings po lalo na sa mid-range o close range sa suntukan. Pagdating sa durability, masasabi natin matindi po ang kanyang determinasyon. Matindi ang kanyang puso tungkol po dito sa sports na ito. Oo. Kasi nakita naman natin na marunong bumagsak, marunong ring matikio, which is sa budiga. So sa panig naman ng ating babansang kamao, Manny Pacquiao, sa kanyang comeback fight. As a pro boxer, itong si Manny Pacquiao po ay may impresibong kartada, 62 wins with 39 wins coming by way of knockout, may 8 talo at may 2 tabla. Sa kanyang 8 talo, 3 beses nakatikim ito ng knockout, technical knockout. Pinakahuling knockout nito mga idol sa laban niya kay Juan Manuel Marquez. Pinakauna naman natalo nito by technical knockout sa kapwa natin Pilipino na si Torre Campo. Sa ngayon may edad na 46 anyos itong si Pacman, height 5 foot and 5.5 inches, reach 67 inches, southpaw ang stance, knockout ratio 62.9%. Last fight, August 21, 2021, nakasagupa si Yordenis Ugas. Talo si Pacquiao by unanimous decision. Karanasan o experience nitong ating pabansang kamao. Dating 8 Division World Champion, na kung saan siya pa po lamang sa kasaysayan. Pinakahuling
division na kanyang nilabanan talaga ay ang super welterweight division or junior middleweight division. Yung laban niya kay Margarito. At pagkatapos noon, itong si Pacquiao, nagsabi na mahirap doon sa super welterweight. So bumalik siya sa welterweight division at hanggang ngayon dito na siya lumalaban, na kung saan kung sakasakaling manalo itong si Pacquiao, mga idol, sa laban na ito, siya po ang mag-break na rin sa kanyang dating record na pinakamatandang world champion sa welterweight division. At for the first time in boxing history, kung di ako nagkakamali, yung kanyang laban ngayon, na kung saan kamakailan lamang na bigyan na ito ng parangal ng International Hall of Fame. Na kung saan, mga idol, malimit na lamang, malimit talaga pagka na bigyan ka ng parangal na yan, ikaw ay yung nagretiro na, which is pasok din naman si Pacquiao na kung saan nagretiro na nga siya. Pero matapos niyang parangalan, bumalik sa pro, which is for the first time in boxing history, kung di ako nagkakamali. So kaya nga, itong gagawin ni Pacquiao ngayon ay history making, mga idols. Karangalan din to ng ating bansa, itong gagawin ni Manny Pacquiao. So rodako naman tayo sa mga nakalaban ni Pacquiao na talagang mas matangkad ikumpara sa kanya. Although malimit na dito sa welterweight division, mas matangkad sa kanya ang mga nakalaban. Pero yun nga, yung kilala na matangkad. Katulad ni Antonio Margarito, 5 foot and 11 inches. Oscar De La Hoya, 5 foot and 11 inches din po yun. Yan po ang pinakamatangkad na nakalaban ni Pacquiao sa kanyang buong professional boxing career, na talagang umabot sa 5 foot and 11 inches. Di lang ako sigurado, mga idol, yung laban niya kay Jorge Solis, kung anong height ni Solis, kung hindi ako nagkamali, 5 foot and 10 or 6 foot ba yun. Pero yun na nga, hindi na bago para kay Pacquiao mapapalaban sa mas matangkad sa kanya, dahil malimit na nga siyang mapapalaban sa mas matangkad at mas malaki pa sa kanya. Sa skills ni Manny Pacquiao, methodical boxer puncher. Ang unang skills ni Pacquiao, mga idol, brawler, na kung saan napaka-agresibo, volume puncher, kayang pagsabayin ang hand speed at power, footwork, kung saan nanggagaling yung kanyang yung kanyang suntok, which is dyan na bulaga yung kanyang mga katunggali. At yun na nga yung gifted na hand speed. Tapos kayang isabay yung lakas o power. Yan po ang panlaban talaga ni Pacquiao, yan buhat pa noon. Ngayon sa durability naman ni Pacquiao, mga idol, masasabi naman natin na matindi ang determinasyon. Oo. Kasi matapos niya makatikim ng knockout kay Juan Manuel Marquez, hindi na siya na-knockout. Natatalo na lamang siya sa pamamagitan po ng puntusan sa mas bata pa sa kanya na katunggali. At dito, yung determinasyon ni Manny Pacquiao ay hindi matatawaran. Hindi siya aabot sa 8 division, mga idol, kundi matindi ang tapang at determinasyon niya na taglay-taglay. So ngayon dako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa dako na pagdadausan sa laban, magsisilbing dayo si Pacquiao. Bakit? Kasi itong si Mario Barrios ay American citizen, kung di ako nagkakamali. Kasi ang nationality niya ngayon is USA hindi na Mexican. Dating Mexicano ito. Oo, ang kanyang nationality. Pero ngayon American na. So magsisilbing dayo. Advantage kay Barrios yan. Oo, lalo na kung magkaroon ng close fight against the scorecard. Delikadong mapolitika si Pacquiao. Kahit nasabihin natin may pangalan pa itong si Pacquiao. Pangalawa, sa ranking po ng BoxRec, rank 16 out of 2,604 kamaboksingero itong si Mario Barrios. Si Pacquiao wala po sa ranking ng BoxRec sa ngayon. Bakit? Kasi inactive. Kulang-kulang 4 years na hindi ito napapalaban si Pacquiao. Tapos sa boxing scene, ranking 1 to 15 sa 4 major title organization, noon rank 5 sa WBC si Manny Pacquiao, pero ngayon, mga idol, wala na, hindi ko na nakikita sa rank 1 to 15. So hindi ko alam kung anong hindi ko na inano ang pababa sa rank 1 to 15 sa WBC. Oo. So wala ulit ang pangalan ni Pacquiao. So advantage kay Barrios, yan champion, challenger si Pacquiao, noon saan maraming pribilehiyo ang world champion. Kasi kung magkaroon lang ng close fight against sa scorecard, pwede sabihin na hindi naging sapat ang ginawa ng challenger. Oo. Ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance ng dalawang maglalaban at unahin natin sa edad. 46 anyos si Pacquiao, 30 anyos si Barrios.
prime si Barrios ngayon. Si Pacquiao, mga idol, ay grandfather time na siya. Hindi lang father time, grandfather time na. Oo. Ilang taon na ba si Jimwell? 23, 24 o 25? O di, kung nag-asawa si Jimwell, may apo na si Pacquiao. So, grandfather time na nga ito. Oo. So, grandfather time na. Ano-ano ang disadvantage sa ganito katanda na atleta? Lahat disadvantage. Bakit? Unang titirahin po dyan, stamina. Dahil sa may edad na nga, hindi kaya itong si Pacquiao, mga idol, kakapusin sa hangin kung magtagal ang laban. Naroon pa kaya kay Pacquiao ang liksi, ang hand speed with power, na kung saan yun po talaga ang kaniyang weapon sa mga laban, yung hand speed at power, yung liksi na mga galawan, footwork na kung saan sabay pa ang kamay sa bilis. Kaya kung yan ang nawawala, mga idol, bunga ng katandaan, mahirap to para kay Pacquiao. Challenge talaga to para kay Pacquiao, mga idol. Ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance. Yun nga, height, reach, power. 6.5 inches ang itinangkad ni Barrios. 4 inches sa reach lamang si Barrios. Ngayon, kung gagamitin ni Barrios yan, or kung magamit ni Barrios ang distansya, lugi si Pacquiao dyan. Oo. Pangatlo, yung sa power. Knockout ratio nitong si Barrios, 62.7%. Knockout ratio ni Pacquiao is 62.9%. Halos magkapareho ang lakas. Ngunit, nandyan pa ba yan? Yung lakas ng isang pabansang kamao. Kasi marami na ako nakikita ang laban pagka tumantanda na. Wala na. Wala na yung dating pamatay na suntok. Mayroon ako nakikita ang laban na ganun eh. Tapos bumabagal. So, questionable pa yan para kay Pacquiao, mga idol, ang kanyang body conditioning ngayon. Kuya Dong Sports, umabot daw sa 33 rounds ang sparring ni Pacquiao. Ay iba naman yun, mga idol. Yun nga ang isa din sa pinangangambahan ko eh. Baka ma-overtrain itong si Pacquiao eh. Dahil pag na-overtrain siya, tulad lang din yan sa nangyari sa kanya sa huling laban kontra Yordenis Ugas, na hindi na siya makasabay. Naging mabagal ang kanyang galaw, ang kanyang lakas, hindi na, kumbaga, nabawasan na yung kanyang lakas dahil na overtrained. Yun ang problema doon. Inactivity. Kasi si Pacquiao kulang-kulang 4 na taon, hindi napapalaban. Yun na naman, mga idol. Baka pinasok sa ring rust itong ating pambansang kamao. Iba po ang sparring sa tunay na labanan. Although nakakatulong ang sparring, nakakatulong ang ensayo, pero iba po talaga yon, yung tunay na laban na. Hindi kaya pinasok sa ring rust itong ating pambansang kamao, na kung saan apektado na naman ang kanyang buong performance. Lalo na't may edad na, lalo na't masasabi na rin natin grandfather time na itong si Pacquiao. Kaya disadvantage yan, mga idol, ang edad at saka inactivity. Yun ang pinakaano doon, na kung saan ang titirahin dyan ay ang buong performance ng ating babansang kamao. Sa eksperyensya, wala na tayong pagtatalunan. 90-10 yan in favor of Pacquiao. Magagamit pa kaya ni Pacquiao ang kanyang eksperyensya dito? Sa skills, methodical boxer puncher kontra boxer puncher. Alamang po ang methodical boxer puncher. Ang tanong lang natin dito, kung ma-execute pa ba ni Pacquiao ang mga dati niyang galawan. Kahit yung galawan niya nung nag-edad siya ng 40 years old, kung ma-execute pa niya yun. Kaya kung mabagal na si Pacquiao rito, mahihirapan siya dyan, mga idol. Or else, kung magtipid si Pacquiao dito sa laban na to, mahihirapan siya manalo dito. Malaki kasi si Barrios. So ngayon, Kuya Dong Sports, sinong liyamado? Barrios po ang liyamado dyan. World champion, bata, mas malaki, mas matangkad, may lakas din, may skills din. Kaya liyamado si Barrios dyan.
Pero hindi ko ilagay ito sa malayo na agwat. Bakit? Kasi questionable pa nga itong kay Manny Pacquiao na sitwasyon ngayon kung nandyan pa ba yung kanya mga dating galawan. Kaya kung nandyan, makakatulong sa kanya ito para manalo. Kahit yung liksi hand speed power, kung mananatili yun, kahit na babagal siya ng konti. Dahil yung galaw ni Barrios mga idol na kung saan nakipagsabayan, yun ang gusto ni Pacquiao, yung didikitan siya. Oo, yun ang gusto ni Pacquiao. Ngayon, mga ilan kaya ang percent na ikinilamang ni Barrios? Hindi ko ilagay sa 60-40 mga idol, bagamat maraming advantages si Barrios ngayon, pero hindi ko mailagay sa 60-40. Kasi, paano kung nariyan pa pala yung mga weaponry ni Pacquiao? Diba? So, masasabi kong 55-45 in favor of Mario Barrios. Pero, mga idol, nasabi ko na sa inyo kung ano-ano ang mga kalamangan ni Barrios. Marami. Major pa. Bata si Barrios, mas matangkad, may lakas, may skills. Samantalang si Pacquiao, matanda na, matagal nang nagretiro, at questionable sa kanyang strength and body conditioning. Sana hindi siya ma-overtrend para makapagbibigay pa rin ng magandang laban. Pero hindi na mataas ang aking expectation dito kay Pacquiao na manalo. Oo, hindi na. Hindi na katulad noong line of 30s pa to mga idol. Bagamat dihado siya palagi doon nung una niya mga laban nung bata pa ito. Pero iba na kasi usapan niya yun, matanda na kasi siya. Kaya hindi na mataas ang aking expectation sa kanyang pagkapanalo ngayon. Oo, pero hindi ibig sabihin noon na hindi mataas ang aking expectation na sinasabi kong walang chance ang manalo si Pacquiao. Hindi ganon dito mga idol, hindi ganon. Tandaan natin, hindi yan lalaban. Hindi yan makipagdigma kung walang kakayahang mangdigma. Oo. Ay Kuya Dong Sports, iba ka naman, ano na lang yan. Ay, suportahan na lang natin mga idol. Oo. Pero delikadong laban ito para kay Pacquiao. Oo. Pero isa pa sa napapansin ko naman mga idol, dito sa labanan na to, si Barrios kasi sa mga world champion ngayon na kasama niya diyan sa welterweight division, para sa akin si Barrios ang pinakamahina. Oo, si Brian Norman magaling ang may lakas, tapos may magandang skills. Si Jeron Innis, kung hindi pa niya binitawan yung dati niyang titulo, ang IBF ba yun o WBO, sino ba yung mahawak nun? Masasabi ko rin na all-around boxer si Jeron Innis. Mas delikadong laban yun kung yun ang makalaban ni Pacquiao. Si Barrios medyo mahina sa mga world champion ngayon dito sa welterweight division. Pero hindi ibig sabihin nun mga idol na walang chance ang manalo si Barrios kung lalaban siya kay Jeron Innis. Hindi ibig sabihin ganun. Pero mas yamado si Jeron Innis sa tingin ko. So ngayon, prediction na tayo. Dito mga idol, bilang suporta sa ating pambansang kamao, at syempre, isa po akong masugid na boxing fans ni Manny Pacquiao. Mula noon hanggang ngayon. Bagamat dihado siya dito, Manny Pacquiao pa rin ako, manalo o matalo. Dihado siya dito, pero Manny Pacquiao pa rin ako dyan. Manalo o matalo, Manny Pacquiao ako. Bagamat dihado siya dito, pero prediction ko Manny Pacquiao by technical knockout 1-8. Yan po ang aking prediction. Kung sakasakaling hindi magawa ni Manny Pacquiao ang pag-knockout dito kay Mario Barrios, pero kailangan talagang i-knockout ni Pacquiao itong si Barrios mga idol. 1-8, 1-10, kailangan niyang i-knockout. Kasi pag nawi sa puntusan, delikado si Pacquiao mga idol. At delikado din si Pacquiao ma-knockout din sa laban na yan. Bata kasi yung kanyang katunggali. Okay sana kung ang kanyang makalaban si Floyd Mayweather. 50-50 lang sila ngayon. Matatanda na. Oo. Or else si Marquez. Ayan. Mag-rematch sila ngayon.
pwede yun. 50-50 pa rin. Pero bata kasi to si Barrios eh. So, hindi na mataas ang aking expectation kay Pacquiao. Pero Manny Pacquiao ako dyan. Prediction ko Manny Pacquiao by technical knockout 1-8 or 1-10. Kung may sa puntusan, bagamat tagilid ulit si Pacquiao dyan. Dahil kailangan niyang in-knockout si Barrios. Kasi pag sa later round, baka maubusan ng hangin si Pacquiao. Doon siya dudurugin ni Barrios. Pero, ano pa rin ako kay Pacquiao. May tiwala pa rin ako sa kanyang kakayahan. At kung matalo si Pacquiao dito, sa tingin ko dapat na talaga siyang magretiro. Oo. At isa pa, wala na siyang dapat pang patunayan sa kanyang legacy, mga idol. Wala na dapat pang patunayan. Unlike dito kay Barrios, mga idol, na bata pa ito, so marami pa itong pwedeng magawa. At saka, ang laban na ito, once na magiging closed fight, kahit sabihin natin makalamang ng kaunti si Pacquiao, delikado sa politika si Pacquiao dyan. Bakit? Kung inyo napapansin, ang mga nasa ibang bansa na mga boxing fans, ayaw na ayaw nilang pabalikin si Pacquiao. Di ko alam kung bakit, pero may ganon. Mainit sila kay Pacquiao. Oo. So, pabor ako kay Pacquiao, naniniwala pa rin ako sa kanyang kakayahan. At isa pa, mga idol, kalimitan talaga, hindi naman sa pag-ano-ano. Ang masasabi ko dyan, kaya pabor ako kay Pacquiao kahit na sabihin natin dihado siya. Dihado siya para sa panalo. Para kasing legend kasi siya. Branded, kumbaga. So kung sa mga damit-damit lang yung mga gamit, mga idol, branded, may pangalan. Na kung saan, limited edition na to. Bakit ko nasabi limited? Limited edition na lamang tong laban ni Pacquiao. Kasi, posibleng, kung matalo siya dito, hindi na to, pwede na, may tendency na hindi na to lalaban ulit sa pro fights. Oo. Ay kung manalo man, mabilang na lang din po sa daliri ang kanyang magiging laban sa edad na 46 years old. Dagdagan pa next year, 47, 48. Oh. Limited na lang ang magagawa ni Pacquiao ngayon. At saka isa pa, mga idol, ang isa sa ating maalala dito kay Pacquiao, yung kanya nagawa noon. Oo. Parang banda lang yan. Kita mo yung Guns N' Roses, Bon Jovi. Pag nag-concert sila, tayo mga fans nila, magkukumahog pa rin tayo manood sa kanilang konsyerto. Bakit? Hindi na nila, kung tutusin, hindi na nila kayang abutin yung dati nila mga boses noon, di ba? Oo, totoo. Pero ang ating nakikita sa kanila, yung noon, hindi ang kasalukuyan. At yung pangalan. Oh. Yan po yan, mga idol. So ngayon sa panig ni Mario Barrios, kasi pumabor ko kay Pacquiao, manalo o matalo. Pero dito nga kay Pacquiao talagang kailangan talaga niya tong i-knock out sa sinasabi kong round. Pinakamatagal yung 10. Kasi baka sa later round maubusan siya ng hangin. At delikado pa rin siya sa puntusan kasi matangkad nga ito si Barrios. So sa panig ni Barrios, dahil siya po ang llamado dito, hindi nakataka-taka, hindi nakagulat-gulat na mananalo yan. Kasi siya nga ang llamado. Oo. Siya ang llamado. Kung may sa puntusan, malaki ang tsansa ni Barrios na manalo. Bakit? Aktibo, bata, may skills as a boxer puncher, at masipag ito sa puntusan din si Barrios. Pangalawa, may power. Delikado man-knockout si Pacquiao. Oo. Lahat ng round, delikado man-knockout si Pacquiao. Early rounds hanggang 12 rounds, delikado man-knockout si Pacquiao dyan kay Barrios. Oo. Pero ang pinakaano ko dyan, siguro, kung man-knockout si Pacquiao later rounds, kasi posibleng doon magbabago yung galaw ni Pacquiao. Na makikita yan ni Barrios. At isa pa, kung si Barrios sasabay kay Pacquiao, nanganganib siya. So, anong dapat gawin ni Barrios dyan? Sa tingin ko, mga idol, dapat ang gagawin ni Barrios, lalaban na ipanatili ang distansya. Oo. Lalaban siya na ipanatili ang distansya. Kung gusto niya manalo dyan kay Pacquiao sa pamamagitan po ng puntusan o knockoutan, distansya ang kanyang gagawin. Kasi
marami siya pwedeng magawa pag nakuha niya ang distansya. Una, yung adjustment. Kung paano niya maipatama ang kanyang suntok. Matangkad siya, makuha niya magandang distansya, which is yung tinatawag nating adjustment, maipatama niya yung kanyang counter doon kay Pacquiao, na kung saan delikado si Pacquiao na mapuruhan. At delikado din si Pacquiao sa jab-jab on to kombinasyon ni Barrios na pinatilang distansya. Maging magalaw si Barrios. Kung si Barrios gusto niya manalo, magalaw. Kailangan niyang maging magalaw. Jab on to kombinasyon, in and out, moving around. Yun dapat ang kanyang gagawin. Huwag niyang sabayan si Pacquiao sa lahat ng round. Oo. Kasi pagka naisahan siya ni Pacquiao, baka nandyan pa yung lakas ni Pacquiao. Baka lang naman. Kasi iba na talaga yung 46 years old mga idol. Pero kung nagkataon mga idol, dito, inulit ko, llamado si Barrios, kaya hindi kataka-taka kagulat-gulat na mananalo yan, nakautan o puntusan. Llamado siya, llamado eh. Oo. Ngayon, kung nagkataon na si Pacquiao may edad lang na 39 anyos or 40 anyos, wala. Llamado si Pacquiao. Sa skills lang ni Barrios, kayang hulihin ni Pacquiao yan. Pero ngayon, questionable eh. No, questionable talaga. Kung nandyan pa ba yung liksi ni Pacquiao. Iba kasi yung sparring. Ang masasabi ko lang, sana, nandyan pa rin yung power, hand speed, liksi ni Pacquiao. Sana, nandyan pa. Kahit 60% na lang mga idol yung hand speed at liksi, power ni Pacquiao. Kahit 60% lang sa dati niyan lakas. Kaya niyan talunin to si Barrios. Kaso nga lang sa 46 years old, malaki na talaga nagbabago. Sa tingin ko marami nang nagbabago dito kay Pacquiao. Oo, kahit pa sabihin natin disiplinado si Pacquiao, pero edad talaga ay edad. Sabihin nila na age is just a number. Pwede. Pero hindi natin mabubura ang hubad ng katotohanan na habang tumatanda ang isang tao, maraming mawawala. Yung dating liksi, dating lakas, dating tibay, pwede mawawala yan. Oo. Kaya delikado itong laban para kay Pacquiao sa edad niya ngayon, 46 years old. At saka kung matalo man siya dito, wala na rin siya dapat pagpatunayan kung totoo siya mga idol eh. Naka-konkreto na talaga yung kanyang mga nagawa sa boxing eh. At isa pa, Hall of Fame na siya eh. Ngayon, kung manalo siya dito at mag-world champion ulit mga idol, mukhang may matatabunan dyan na boksingero na lalong maiinggit kay Pacquiao. Oo. May matatabunan na naman. Baka biglang mag-pro din yan. Tapos kung sakali si Pacquiao manalo, baka biglang mag-pro yan, lalabanan si Pacquiao sa rematch. Sino tinutukoy ko? Floyd Mayweather. Kung mag-pro si Floyd Mayweather, si kampiyon si Pacquiao, tapos matalo ni Pacquiao si Floyd Mayweather, magandang ano yon. Pero kung sakali matalo si Pacquiao, lalong yayabang na naman si Floyd Mayweather. Pero malabo naman siguro mangyari na ganun nga. Kasi si Floyd Mayweather nag-iingat sa kanyang kalusugan mga idol. Pero siyempre makulit yung isip natin. Hindi malayo. Oo. So yun mga idol. Suportahan na lang natin itong ating pambansang kamao sa isa sa pinakadelikado niyang laban ngayon. Kontra sa bata, higante, power puncher na si Mario Barrios. Oo. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports PH. God bless po sa ating lahat.